Tiningapon ng ilang o Diyos lahat. Ang nilikha, Panginoon, naming hari. Pakilangin ang pangalan mo, Panginoon. Yes, Lord, patuloy nga po namin dalangin o Diyos. Kami po ay samahan mo sa umaga nito sa pag-aari ng salita. Dalangin po namin, Panginoon, sa lahat po ng mga abot ng iyong tinig. Kayo po ang sumubukas sa aming spiritual na mata at tenga sa aming puso. Kayo po ang siyang magtanggal sa namang hadlang. Pumalaya ko yung mga usap, Panginoon, sa aming Diyos. Magaling. Malaya kayo pumalaw sa aming buhay. Welcome you, Lord, in this place. Welcome you in our lives. Patuloy ko pong kagilos, Panginoon. Muli, pinupuli ka namin, tiyatangin lang ang Panginoon. Ito nga po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Alam sa Jesus. Lahat po ay sabi ng Amen. Amen po. Pakilala ka, Diyos. Amen. Makakapura po tayo. Children, sa likod. Amen. Tunay na dakila ang ating Panginoon. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. So, sumigaw nga po ng hallelujah lahat ng pinagpala ngayong umaga. Hallelujah. Okay, so ngayong umaga po, ay hayaan niyo ibahagi ko sa inyo ang patungkol sa kaloob at handog. So, ito po ay sisimulan ko sa tanong na, are you struggling financially? Sino po sa atin ang nag-i-struggle ngayon sa financial? Ayun. Huwag kang mag-alala, kapatid. So, hindi ka nag-iisa. So, alam ko po marami sa atin ang struggle ngayon pagdating sa financial. Yung hindi pa dumarating ang sweldo, ano po, ubus na. Meron ng mga pinaglalaanan, meron ng kailangang bayaran. Ano po? So, ang tanong, kasama po ba dyan ang ating Panginoon? So, minsan sinasabi natin, tsaka na lang ako magta-tithes kapag sobra na ang pera ko. Tsaka na lang ako mag-o-offering kapag may natira na sa sweldo ko. Diba? Nagiging less priority natin ang Lord. So, sabi nga po sa Mateo 6, ayan, Mateo 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos
at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So kahit naman po kasi anong laki ng ating kita o sweldo, minsan ay kulang pa rin. Pansin niyo po ba? Kahit anong laki, kahit anong liit, ay kulang pa rin. Dahil tayo po kasing tao ay walang satisfaction. Kapag maliit, kulang. Kapag lumaki, kulang pa rin. O maaaring sobra, kaya lang ito ay napupunta saan? Sa ating mga luho. So, paano tayo makakapagbigay sa Panginoon? Kung tira-tira o sobra lang ang sa Kanya. At hindi lang minsan sa financial nangyayari yan, di ba? Minsan ay sa oras din po natin. Yung tira-tirang oras na lang, yung sobra-sobrang oras na lang ang binibigay natin sa Lord. So, dapat po ay gawin nating top priority ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen po ba? Amen. So, handa po ba tayong gawing top priority ang Panginoon? Amen. So, ating pong ihanda ang ating kalooban at handog para sa Panginoon at ating pong ipanalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, pinupuri, sinasambakan namin. Salamat sa mga biyaya pinagkakaloob mo. Ama, tanggapin niyo po ang aming kalooban at handog sa iyo bilang tanda ng aming pagsamba. Sabi niyo nga po sa inyong mga salita, ito po ay banal at karapat-dapat sa inyo. Iwala kami, Panginoon, na ibubuhos niyo ang masaganang pagpapala sa aming buhay. Ito po ang sakot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay masayang magkaloob para sa ating Panginoon. Amen. So ngayong umaga po, ay tatawagan na po si Pastor Ian Manuel para sa paghahatid ng mensahe. Mari ba palakpakan po natin muli ang ating Panginoon? Malakas na palakpak po para sa ating Diyos. Parang naninibago kung iba yung position ng ating pulpit. Hindi ko na po masyadong patatagalin pa. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay mababasa po natin sa aklat ng Joel, chapter 2, verse 12 to 17. Joel 2:12 to 17. Ayon po dito sa salin po, sa mabuting balita, Biblia. Gayon man, sabi ni Yahweh, pataimtim kayong magsisi at panumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. 14. Maaaring lingapin kayo muli ni Yahweh na inyong Diyos at bigyan kayo ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan ninyo siya ng handog na pagkain, butil at alak. Hipan ninyo ang trumpeta sa ibabaw ng bundok ng Zion. Tipunin ninyo ang mga tao at ipag-utos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Verse 16. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. And last, verse 17. Mga pari, tumayo kayo sa pagitan ng altar at ng pasukan ng templo. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Yahweh. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Tayo pong lahat ay umupo at tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito, sa trono ng iyong biyaya. At
at sa trono ng iyong mga baging puso, Panginoon. At nais po namin na ilapit sa inyo ang aming mga sarili nang may kapakumbabaan, Panginoon, at merong pag-amin na kami, Panginoon, ay mga makasalanan. Kami ay naging marumi sa iyong harapan, Panginoon. Subalit maraming salamat sa iyong banal na dugo na siya naglinis sa amin upang kami ay maging marapat na tumayo sa iyong harapan sa mga sandali ito. Salamat po, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. At palakpakan natin muli ang ating Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatang the necessity of prayer and fasting. Sabihin nyo nga, prayer and fasting. Ano po ang ibig sabihin ng salitang necessity? Pag sinabing necessity, ibig sabihin ito po ay kinakailangan. Sabihin nyo nga po, necessity. Diba, ano po yung mga necessity sa buhay natin? Siyempre, hindi pwedeng mawala ang cellphone, pagkain, damit, tahanan, yung 5 basic needs. Hindi ko lang po alam kung nadagdagan na. Yun nga, yung mga gadget. Parang mahirap na pong mabuhay sa panahon ngayon na walang mga gadgets. Kagaya ng cellphone. Ang tanong po ay bakit natin kailangan na manalangin at mag-ayuno? So ang pag-uusapan po natin ay yung kinakailangan na tayo po ay manalangin at mag-ayuno. Amen? Sasagutin po natin yung tanong na bakit ba kailangan? Amen? Ang una pong dahilan ay upang magwagi sa labang espiritual. Sabihin nyo, labang espiritual. Sa English, spiritual battle. Amen? Tayo po ba ay aware na tayo ay nasa spiritual battle o labang espiritual? Nung nakaraang linggo po ay nag-usap po ang ating mga leaders and soon-to-be leaders. At pinag-usapan po namin yung ating magiging whole year calendar. Bagamat hindi pa po natapos, no, kalahati pa lang po yung aming nailatag na whole year calendar po natin. Isa po sa napag-usapan, syempre hindi po mawawala sa atin yung tinatawag na conquest. Ang kauna-unahan po nating conquest sa taong ito ay pinamagatang each one bring one. Sabi nyo nga, each one bring one. Bakit ko po pinapaulit? Para maalala nyo po. Amen? Habang tayo po ay pumapasok sa panibagong conquest, yan po ay pauna pa lamang. At maaaring magkaroon po tayo ng hanggang sa 3 o 4 na conquest sa loob ng isang taon. Kasi every quarter po, nagkakaroon tayo ng conquest. Ang conquest po natin ay tumatagal ng 3 buwan. Amen? So yung pong mga dati na po, familiar na tayo, no? Ano yung 3 bahagi ng ating conquest? Unang bahagi yung tinatawag nating preparation. Sabihin nyo nga, preparation. So pinagsama natin yung word na prayer and preparation. Amen? So 1 month po, magkakaroon ng preparation. So for halos isang buwan, gano'n, or less than 1 month, ang mahalaga po, hindi nawala yung preparation. Pero tuloy-tuloy po yun. Amen? Ang pwede lang pong maputol yung tinatawag na fasting. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo pong gawing regular yung pagpa-fasting. Amen? Ang ating pong ibinababa ay sabay-sabay o sama-samang pag-aayuno at pananalangin. Pero depende po sa iyo, sa iyong personal na deal sa Panginoon, kung gusto mong ituloy yung regular fasting. Magkaiba po ang fasting sa diet, mga kapatid. Huwag nating sabihin na tayo nagpa-fasting kung ikaw ay nagda-diet lang. Magkaiba po yun. Amen? Pastor, kasi nagda-diet na po ako, hindi yan yung fasting, kapatid, na tinatawag. Ang una po nating dahilan bakit kailangan manalangin at mag-ayuno ay upang tayo ay magwagi sa labang espiritual.
Bakit po tayo kailangan mag-conquest? Ito ay upang makapagdala po tayo ng marami pang kaluluwa sa Panginoong Hesus. Bagamat tayo po ngayon ay nadagdagan na tayo ng bilang, pero sobrang kaunti pa lang po niyan. Kumpara sa populasyon, ito pa lang po noong, diba? Gaano lang yung percentage ng narito ngayon sa church. Marami pa rin po dyan yung hindi paligtas. At kailangan meron po tayong puso na meron tayong meron po ba kayong care para doon sa mga unbelievers na alam natin kung hindi sila kikilala sa Panginoong Hesus, alam natin kung saan po sila mapupunta. Or baka masyado po tayong nalilibang sa ating buhay Kristiyano na masaya ang ating buhay, pagsamba. Masaya na tayo dun sa tayo nakakasimba. Pero how about your family? How about your friends? How about yung mga tao na nakakasalubong mo sa daan? Kailangan nakikita mo sila kung paano sila nakikita ng Panginoong Hesus. Na kung sila ay wala pong magbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos, hindi po sila makakakilala sa Panginoon. Diba sabi po sa Romans 10:17, na paano sila makakakilala? Faith comes from hearing and hearing through the word about Christ. Na kung walang mangangaral, paano silang tatanggap? Paano silang magkakaroon ng pananampalataya? So kaya po tayo merong conquest. Maaari naman po tayong mangaral kahit saan. Kagaya ng ginagawa ng ilan, nasa palengke, o yung nasa public place. Pero mas maganda po, no, yung meron kang programa. Kasi after mo mag-share sa kanya, ano na yung kasunod na gagawin mo? Yun po yung purpose ng ating conquest. Para alam po natin kung ano yung next na gagawin natin. Amen? Kung sa trabaho nga tayo ay nagiging strategic, di ba? Meron kang plano sa buhay mo. Bakit hindi po natin i-apply sa ating spiritual life? Bakit hindi tayo maging intentional pagdating doon sa kaluluwa na gusto po nating mailigtas? Amen? Di ba sa work intentional tayo, bumabangon tayo sa tamang oras para makapasok po tayo sa tamang oras. Pinagpaplanuhan mo yung isang buong araw mo, isang buong linggo mo, kung ano yung mga gagawin mo. Amen? Sa trabaho, sa pag-aaral. How about our spiritual life? How about yung ating purpose, vision, and goal? Are we being intentional? Na talagang sinadya mo yung tao na yon para bahaginan mo ng salita ng Diyos. Sinadya mo talaga na ipanalangin siya araw-araw. Sinadya mo talaga siyang ilapit sa Panginoon. O nag-aantay ka lang ng, ay, gusaring lalapit yan. Ano pa, pastor, medyo bumubelo pa kasi ko eh. Di ba? Sabi sa Bible, today is the day of God's salvation. Bagong-bago lang po yung balita. Di ba? Na merong jeep na nawalan daw ng preno. At meron pong 2 namatay. Marami pong sugatan, mga 21. Hindi natin alam, kahit naglalakad ka lang po sa tabi ng kalsada. Hindi mo alam kung yun na yung huling araw, huling sandali ng buhay mo. Di ba, may mga pinakita nga na ilan po yung nakaligtas na muntik-muntikan na sila yung masagasahan. So hindi po natin hawak ang ating buhay, hindi natin hawak ang buhay ng mga mahal sa buhay natin. Hindi mo hawak ang buhay ng kaibigan mo, kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay saka ko na lang siya share-sharean, mag-ready na ako. Kapatid, anumang sandali, pwedeng bawiin ng Diyos ang buhay natin at ang buhay ng mga mahal natin sa buhay.
kailan mo pa ibabahagi sa kanila ang salita ng kaligtasan? Amen? Habang tayo po ay pumapasok sa isang labanang espiritual, inaasahan po natin na magkakaroon ng opposition. Sabi niyo nga, opposition. Ito po yung kontra sa kagustuhan ng Panginoon. Kapag sinabing opposition, ito po yung lumalaban. Hindi gusto yung mangyayari. Amen? Diba nga sa politika, laging merong opposition. Merong lumalabang partido na lahat gagawin para lamang hindi ka magtagumpay. Amen? Dahil hindi po natutuwa ang kaaway na merong mga maliligtas na kaluluwa. Kaya sila po ay nagkakagulo. Dapat daw pagkagising po ng isang Kristiyano, hindi siya yung natatakot, ano kayang gagawin sa akin ng kaaway ngayong araw na ito. Alam mo kung ano dapat nangyayari? Dapat pag gumigising ang isang Kristiyano, ang kaaway po ang natatakot. Naku, ano na naman gagawin itong Kristiyano na to? Mamaya mag-share na naman to. May maliligtas na naman. Magpe-pray na naman to ng halos isang oras. Diba, hindi na naman tayo makakilos. Ganun po dapat ang ating sitwasyon sa laban ng espiritual. Amen? Ang lahat po ng laban ay mahirap. At kinakailangan po ng pagsasakripisyo upang manalo. Kahit nga sa sports. Kung talagang ikakareer mo yung sports na gusto mo mag-champion, di po ba hindi madali? Kaya mayroon bang championship na madali lang? Di ba? Natural, mahirap. Meron kang kailangang i-sacrifice. Kailangan mo mag-exert ng effort to win. Amen? At tayo po, hindi lang po sports yung ating nilalabanan. Ang gusto nating ma-win ay hindi lang po bagay na material, kundi kaluluwa. Kaluluwa po ang pinag-uusapan. Sabi nga, magkano ba ang halaga ng isang kaluluwa? Hindi po natin yan kayang bayaran. Kaya kung magkano man yung lumalabas sa bulsa mo, alang-alang sa mga kaluluwa, kapatid, wag mo yung alalahanin. Kasi walang anumang halaga pwedeng ipantay sa halaga ng isang kaluluwa. Amen? Kung magkano man yung nawawala sa'yo, huwag kang mag-alala, kayang-kaya yung ibalik ng Panginoon. Ang mahalaga po, ihanda po natin ang ating sarili. Dahil sigurado, meron pong opposition. Ang lahat ng laban ay mahirap. Magagawa lamang nating tumagal sa labanang espiritual sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Hindi natin isinasantabi, hindi natin inaalis yung kahalagahan ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Siya po yung ipinadala ng Panginoong Yesus, ng Diyos Ama upang maging katuwang po natin. Sa oras na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, sabi po sa Bible, sa iyo ang kanyang Espiritu. Sumasa atin po ang banal na Espiritu. Tayo po ang templo ng banal na Espiritu. Kaya kinakailangan po natin ng tulong ng banal na Espiritu upang tayo po ay magwagi. Kasi hindi natin kakayanin sa sarili lang po nating kakayanan. Mabibigo ka lang. Hindi po sa sarili nating lakas o talino mapagwawagian ang labang espiritual. Kasi sa laban po na ito, ang kalaban po ay hindi mo nakikita. Kasi nga espiritual. It is not by might nor by power, says the Lord. The battle is not about flesh and blood. Amen? Ang laban po ay sa espiritual.
Sabi po sa Zechariah 4 verse 6, "So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty." Lahat po ng mandirigma na lumaban sa sarili lang po niyang lakas, lahat po sila ay nabigo. Pero yung mahihina na umasa sa kalakasan na nagmumula sa Panginoon, sila po yung nananalo. Sila po yung mas nagwawagi. Kaya nga ang Panginoon po, hindi daw siya pumipili. Hindi siya tumitingin sa panlabas na itsura. Amen? At tinitingnan niya yung ating puso. Yung puso na handang magpasakop sa kanyang kapangyarihan. Amen? Tayo po ay nagtitipon para sa isang makadiyos na gawain. Sabi doon sa verse 16, "Tawagin ninyo mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal." Sino po rito bagong kasal? Wala po. Sino yung pinakahuling kinasal dito? Kami po ata ni Ma'am Ana niyo. Merong nagpaplanong magpakasal pa lang. Meron po siguro, no? Ibig sabihin, wala pong exemption. Walang exempted. Sabi, pati sanggol, dalhin ninyo, isama nyo sa banal na pagtitipon. Bakit pati sanggol? Pastor, wala pa namang muwang yun. Paglaki nila, maaalala nila, ay sinama ako ng nanay at tatay ko. Ay, papaalala sa kanya, ay, nung sanggol ka pa lang, sinama ka namin sa banal na pagtitipon. Madalas po, kasama-samang nananalangin at nag-aayuno ang mga Israelita kapag sila po ay nahaharap sa isang digmaan. At humihiling po sila sa Diyos ng katagumpayan laban sa mga kaaway. Alam niyo ba, maging yung mga alaga po nilang hayop, ay damay po sa prayer and fasting. Hindi nagpe-pray yung hayop. Pero damay sila doon sa pagpa-fasting. Maging yung mga alaga nilang hayop, hindi po kumakain at umiinom. Si Reyna Esther po ay nagpatawag ng panalangin at pag-aayuno sa mga tao upang ipanalangin siya at makagawa po siya ng paraan upang mailigtas sila sa tiyak na kapahamakan. Sino kilala si Reyna Esther? Isa po ito sa books of the Bible. Sa Old Testament, si Queen Esther. Sabi po sa Esther chapter 4 verse 16, "Tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari kahit ito'y laban sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay." Ano po yung background ng story? Meron pong kalaban ng mga Israelita na gusto silang ipapatay pong lahat. At ito po ay nalaman ni Reyna Esther. Bagamat siya po ay Reyna, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpapakita sa hari hanggat hindi sila ipinapatawag. Na bakit gusto niya makita ang hari para po masabi niya itong problema ng mga Hudyo. Kaya siya po ay, ito po ay sacrificial po para sa kanya. Pwede po niya ikamatay ito. Amen? Kaya siya po ay nagpatawag ng 3 araw at 3 gabi na pag-aayuno. At ano po ang nangyari? Alam po ni Reyna Esther ang kahalagahan ng kahandaang spiritual bago magtuloy sa kanyang mga plano. Kaya siya ay nagpatawag po ng prayer and fasting dun sa mga Hudyo. At ano po ang nangyari? Humarap po si Reyna Esther sa hari kahit siya hindi pinapatawag. Dahil siya po ay handang spiritual. Nakuha po niya yung pabor ng hari. Ipinahawak sa kanya ng hari yung pong scepter o yung parang tungkod. Kasi pag nahawakan po yun, safe na po siya. Hindi na siya papatay. Ibig sabihin, hinayaan na siya ng hari na siya ay makausap. At doon nasabi niya na ito,
Itong taong to, gusto kaming ipapatay lahat, gusto niyang ipalipol lahat ng lahi ng mga Hudyo. Hindi po galit ang hari doon sa mga Hudyo. In fact, alam po niya na isang Hudyo si Reyna Esther. Kaya nagalit ang hari. At ito po ay naging isang kaparaanan upang hindi po magtagumpay yung pinlano sa kanila ng kaaway. At kabaligtaran pa po ang nangyari. Sa halip na sila po ang patayin, ang binitay po, ang pinapatay po yung taong yun na gustong lipulin ng mga Hudyo. Sabi po sa Kawikaan chapter 16 verse 9, ang tao ang nagbabala, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Maaaring nating planuhin ang lahat ng bagay. Lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo, pwede mong isa-plano. Ngayon din sa church, pwede tayo magplano ng conquest o kung ano-ano pa man dyan. Pero ang Diyos po ang nagpapahintulot. Amen? Kasi kung gugustuhin ng Diyos na i-frustrate yung plano mo na yan, wala kang magagawa. Kahit anong ganda ng plano mo, wala pong mangyayari kung walang kapahintulutan ng Panginoon. Kaya huwag po tayong magmamalaki sa Diyos. Lord, ang ganda ng plano ko, bakit hindi natuloy? Wala po tayong magagawa. Amen? Kasi ang Diyos pa rin po, siya po yung may kapangyarihan para ipahintulot o hindi ipahintulot yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Amen? Bago sinimulan ng Panginoong Hesus ang kanyang pagmiministeryo, siya muna ay nanalangin at nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Imagine, 40 days and 40 nights. Hindi po malinaw sa Bible kung siya ay hindi uminom. Pero malinaw na sinabi, hindi siya kumain sa loob ng 40 araw at 40 gabi. So klaro po, 40 days and 40 nights. Kasi pwedeng natapos niya yung 40 days. Pero hindi kompleto yung 40 nights. Pwedeng mangyari po, tama? Di ba? Pwedeng 40 days lang, pero 39 nights lang. Pero ito po, complete. Kompleto yung mga araw. Talagang tinapos niya yung 40 days and 40 nights. Kaya nga matapos po yun, siya ay gutom. Kaya doon po siya simulang tuksohin ng Diablo. Amen? After ng kanyang fasting. Kung talagang anak ka ng Diyos, bakit hindi mo gawing tinapay ang mga patong ito? Naalala niyo po yung pangyayari nang siya po ay tinukso. Imagine, gutom na gutom ka, tapos pakikitaan ka ng Chicken Joy. Diba? Ng Yum Burger. Pero hindi po nagpatangay sa tukso ang Panginoong Hesus. Bagamat siya ay nagugutom. Kasi alam niya tukso ng kaaway yun. Pag sinunod niya yun, ibig sabihin, yung kaaway ang nasunod sa buhay niya. Amen? At ang sagot ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawid sa bibig ng Diyos. Matthew 4 verse 4. Amen? Kaya ito po ay, bagamat siya po ay anak na ng Diyos, nagkaroon pa rin siya ng spiritual preparation. Kinailangan pa rin niya mag-fasting. Kahit siya po ay makapangyarihan na. What more po tayo? Mas kinakailangan po natin magkaroon ng kahandaang spiritual. Kasi kung ang Panginoong Hesus nga, bago siya nag-ministry, nag-prayer and fasting siya eh. Amen? Ito po ay mababasa natin sa three Gospels, sa Matthew, Mark, and Luke. Mateo 4 verse 1 to 11, Marcos 1 verse 12 to 13, and Luke 4, 1 to 13. Kung gusto niyo po ng biblical references. Upang magtagumpay, ito po isa pang halimbawa, upang magtagumpay matapos na mawala ng 40,000 ng mga mandirigma sa loob lamang ng 2 araw. Ang mga Israelita ay humingi ng saklolo sa Diyos. Mga Hukom 20 verse 26. Kaya nagpunta sila sa Bethel at doon nanangis.
Nanatili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh at maghapong hindi kumain. Imagine, within 2 days, 40,000 ang nalagas sa kanilang mga kawan. Kaya sila po ay malungkot na malungkot. Kung lahat po yung may asawa, ibig sabihin 40,000 din yung nawalan ng asawa, naging balot. 40,000 din. Mahigit yung mga anak na nawalan ng tatay. Ganon kalungkot yung sitwasyon po na yun. Kaya sila nanatili, nakaupo sa presensya ng Yahweh. Sabi doon, maghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog pang kapayapaan. At sila ay pinagtagumpay nga ng Panginoon sa kanilang laban. Kasi yung pong pagpa-fasting, ito ay nagpapakita ng pagpapakumbaba sa Diyos. Amen? Isipin nyo, sila po ay maghapong hindi kumain. Tapos sila po ay nagsunog ng handog para kay Yahweh. Yung pong handog po na yun, napakabango po nun. Isipin mo yung nagpiprito ka ng pork chop. Di ba ang bango? Di ba kaya nga po yung taba, yung fat portions, that belongs to the Lord. Kasi napakabango po ng aroma. Yung handog na susunugin. Sipin mo, gutom ka na tapos maaamoy mo yung amoy ng handog na sinusunod. Ang bango. Lalo kang magugutom. Diba? Yun po yung sacrifice na ginawa ng mga Israelita. Alang-alang sa kanilang pagkapanalo. At yun po, nakita ni Yahweh yung kanilang pagpapakumbaba at sila nga po ay nagtagumpay sa laban po na yun. At napakarami pa pong halimbawa na nagpapakita ng kahalagahan ng pananalangin at pag-aayuno. Amen? Hindi po ito pwedeng alisin. Hindi natin pwedeng sabihin, ay ano na yan, old style na yan. Lipas na yan. Pastor, uso pa ba yan? Yung pagpa-fasting. Sa atin nga po, ang ginagawa nating fasting is Daniel's fasting. Alam niyo po yung Daniel's fasting. Ang ginagawa po natin, hindi po kasi dahil sa ating pong sitwasyon, marami nag-aaral, nagtatrabaho, yung mga Israelita po, kaya nilang mag-fasting na walang pagkain at walang inumin kasi pwede silang tumigil sa pagtatrabaho. Malayo pa pinaghahandaan na po nila yun. Amen? Pero sa atin po, hindi ka pwedeng, ma'am, di po muna ako papasok. Mga 1 linggo kasi prayer and fasting po kami. Magkukulong lang ako sa kwarto. Sir, hindi po muna papasok sa trabaho kasi prayer and fasting po kami, sabi ng pastor. Diba? Kasi pag naka-full fasting ka, walang pagkain, walang inumin, hindi ka po pwedeng mag-work kasi mahihilo ka sa trabaho. Talagang mag-i-spend ka lang ng time in the presence of the Lord. Kaya sabi doon, yung mga Israelita po, sila ay nakupo lamang sa presensya ni Yahweh. Kasi hindi ka pwedeng magkikilos. Kaya po tayo, ang ginagawa po natin ay Daniel's fasting. Alam po yung Daniel's fasting, nasa GC po yung mga pwede at hindi pwedeng kainin. Pero basically, fruits and vegetables po ito. Allowed po yung rice, one rice per meal. So kung 3 meals po per day, 3 rice ka po, pwede sa isang araw. Pastor, meron po akong in-between. May midnight snack pa po ako. So bali, 7 beses po kasi akong kumain sa isang araw. Kapatid, 3 lang po yung ating main meals. Agahan, tanghalian at hapunan. Yun lang po yung mga time na pwede kang mag 1 rice per meal. Pastor, mabigat po yung trabaho ko. Sige, payagan na natin. Hanggang 2 kanin pwede. Pero kung kaya po natin, na totally walang kanin. Gulay at prutas lang. Mas mainam po. Amen? Pastor, wala akong pambiling prutas at gulay. Ang mahal. Sige, kumain ka na lang ng damo. Magano ka muna, maging kambing ka muna. Kaya nga po, kailangan po ito ay talagang pinaghahandaan po natin. Amen? Sa totoo lang po, sa experience namin, mas magastos pa pag kami ay nasa fasting. Kasi yun nga po, mahal ang gulay, mahal ang prutas.
Ang ginagawa namin, bumibili po kami ng maraming tofu. Diba yung tofu, pwede siyang pamalit sa meat. Sa ganun po, magtiis ka muna talaga, kaya nga sacrifice. At least meron ka pa rin kinakain. Damihan mo yung, kung mura yung saging, bumili ka maraming saging. Huwag ka na mamili, kahit saging na saba. Okay na po yan. Natikman nyo na ba yung iniyaw na saging na saba? Ang sarap po nun. Diba? Kung masasanay lang po talaga tayo, yun po yung mas mainam sa ating katawan. Sabi doon sa Daniel, doon po ito nanggaling kay Daniel. Siya po ay inaalok ng palasyo. No, yung mga katuwang ng hari sa palasyo. Sabi nila, ito ang pagkain na para sa iyo kasi si Daniel po ay isang pantas. Nakita siya ng katalinuhan na higit sa iba. Ay special yung pinapakain sa kanila, bacon, ang dito yung mga steak, di ba? Yun po yung inihahain kay Daniel. Sabi ni Daniel, huwag yan, ayoko yan. Hainan niyo ako ng gulay at prutas. Sabi ng mga katiwala ng hari, sigurado ka? Sure ka? Yan lang yung kakainin mo. Ito yung masasarap. Sabi ni Daniel, sure ako, ito talaga. Ito yung gusto kong kainin. At sila po ay inobserbahan sa loob ng ilang araw. At nakita, mas naging makisig pa si Daniel kaysa dito sa mga kumakain ng karne. Na itong mga, ang sasarap ng kinakain ay hindi masyadong healthy. Mas healthy pa si Daniel. Okay, so doon po yun ang galing. Amen? So bakit natin kinakailangan manalangin at mag-ayuno upang tayo po ay magwagi sa labang espiritual? Kasi the more na binubusog po natin yung physical body natin, mas nagiging gutom po yung ating spiritual body. Sabi po sa isang kwento, merong isang bata na nanaginip. Kinuwento niya sa lolo niya, sabi niya, Tay, no? Kasi tatay tawag niya sa lolo niya. Itang na lang. Itang, nanaginip po ako, sa panaginip ko merong dalawang asong lobo. Isang itim at isang puti. Sa panaginip ko, sa tuwing pinapakain ko po yung itim na lobo, siya po yung nananalo doon sa puting lobo. Pero sa tuwing pinapakain ko naman yung puting lobo, siya naman yung nagwawagi laban doon sa itim na lobo. Ano po ang ibig sabihin? Sabi nung kanyang lolo, nung kanyang itang, Apo, ganito yan. Kung ano yung mas pinapakain mo, yun yung mananalo. Kung mas pinapakain mo yung iyong physical, mas nananalo siya laban sa spiritual. Kung mas pinapakain mo naman ang iyong spiritual, yun po yung nananalo laban sa physical, sa ating laman. Ano po ang pagkain ng ating spiritual? Siyempre, spiritual din. Sabi nga natin kanina, Matthew 4 verse 4, Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ibig sabihin, ang pagkain po ng ating spiritual ay salita ng Diyos. Sabi nyo, salita ng Diyos. Hindi po yung pag-awit, pagkanta, yung pagtugtog, hindi yan yung nabubusog sa iyong spiritual life. Pero pwede po yung makatulong, yung pag-worship. Pero ano yung mas mahalaga? Yung ating pagbabasa ng salita ng Diyos, yan yung bubusog sa ating spiritual na buhay. Kaya pag mas pinapakain mo yan, kaysa sa physical mong katawan, mas nagwawagi ka sa spiritual na buhay. Amen? Pangalawa, na dahilan, bakit natin kailangan manalangin at mag-ayuno, ay upang wasakin ang mga spiritual na pagkakagapos or spiritual bandages. Sabihin nyo, spiritual bandages. Sino dito, alam niya sa kanyang sarili na mayroon pa siyang spiritual bandages o gapos spiritual? Ano ibig sabihin na nakagapos? Ibig sabihin, hindi ka makagalaw. Hindi ka makalaban. Wala kang magawa kundi sumunod
Yun daw mga taong bibitayin. Wala na po silang pag-asa. Kaya napakadali na po nilang hilahin papunta dun sa kanilang pagbibitayan. Karamihan po yan. Hindi po yung katulad na napapanood natin sa pelikula na nagwawala. No? Pwede sa mga huling sandali. Pero habang siya po ay dinadala doon, iba na itong hatakbo sa utak niya. No? Iba na po yung mga naiisip niya. Hindi ka na mag-iisip na tumakas. Bakit? Kasi nakatali ka na eh. Nakagapos ka eh. Kaya kahit saan ka dalhin, wala kang magagawa. Amen? Ganun po tayo kapag tayo ay may gapos spiritual. Kahit saan ka dalhin ng kasalanan, wala kang magawa. Hindi ka makalaban. Nakakita na kayo ng tao nakagapos. Di ba yung mga kinikidnap? Tinatali, dinadaktive yung bibig. Tapos tinatalian sa paa, sa kamay. Wala kang magagawa. Amen? Pag ikaw ay gapos ng kaaway, hindi ka makakalaban. Anong kailangan mangyari sa iyo? Kailangan kang mapalaya mula sa pagkakagapos. If the Son sets you free, you will be free indeed. Whom the Son sets free is free indeed. Sino mang pinalaya na ng Panginoong Hesus ay tunay ngang malaya. Sabi sa Mark 9:28-29, after Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why couldn't we drive it out? He replied, this can come out only by prayer and fasting. Amen? Pansinin niyo po, bakit siya bakit hinila ng mga alagad ang Panginoong Hesus doon sa isang pribadong lugar? No? At yung yung sarado na po yung pinto. Alam niyo kung bakit? Kasi nahihiya yung mga disipulo. Parang sinikreto lang nila yung guro nila. Panginoon, bakit hindi namin mapalayas yung mga demonyo? Alam niyo kung bakit sila nahihiya? Kasi tuwang-tuwa sila nung nakikita nila. Binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus magpalaya sa mga demonyo. Kasi sinubukan din nila. Ginagawa ng Panginoong Hesus magpalaya sa mga demonyo. Kaso ayaw sumunod. So parang nahihiya sila in public. Na parang pahiya Kasi hindi nangyari. Tama? So kinakahiya nila. Meron pong mga spiritual bandages na maaari nating maranasan maging sa ating sarili. Amen? Maaaring ang ilan sa atin meron pang nakagapos sa kasalanan na hindi natin maiwan-iwanan. Anong mga kasalanan? Yung gumagapos sa iyo sa mga oras na ito. Napakarami pong kasalanan. Walang maliit o malaking kasalanan na hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, ano lang naman to petty sin. Yung term nila Pag sinabing petty, maliit lang naman po ito, Panginoon. Paano lang naman ako pasundot-sundot lang naman ako Pataya-taya lang naman ako paminsan-minsan sa loto. Pastor, kasi nangangarap pa rin ako. One time, tatama ako sa loto. Huwag kang mag-alala, Pastor. Ibibigay ko yung 50% ng mapapanalunan ko. Kapatid, nadadaya ka ng kaaway. Edited lang yan. Huwag kang maniwala. Sino makakapagsabi na meron talagang nananalo? Pag ikaw umasa sa loto, sa pag-asenso sa buhay mo, diba? Para mong inalis yung kakayahan ng Diyos na payamanin ka. Pastor, hindi ba pwedeng kaparaanan din ng Diyos yun para yumaman ako? Kapatid, kasi sugal yan. Diba? Hindi na natin kailangan pa ipaliwanag. Hindi po natin kinakailangan umasa sa sugal para tayo yumaman. Sugal pa rin po yan, kapatid.
Kasi laging yun na yung iniisip mo. Doon na tumatakbo yung buhay mo. One time, tatama ka rin. Nais ng Diyos na tayong lahat ay mapalaya. Subalit nasa atin pa rin ang pagdedesisyon kung gugustuhin nating lumaya o manatiling nakagapos. Kasi merong tao pinapalaya na ayaw pa rin lumaya. Lord, okay na ako dito. Masaya yung buhay ko. Happy na ako dito. Ibig sabihin, yung taong yon ayaw ng kalayaan. Mas gusto niya yung siya ay napapasunod ng kasalanan. Pastor, ano pa ako eh, bata pa ako eh. Di ba sabi nga, YOLO, you only live once. Kapatid, baka nakalimutan mo, you only die once also. Minsan ka lang din mamamatay. Pag namatay ka, wala na pong iba pang pagkakataon para maligtas ka. Hindi ka na pwedeng ipagdasal ng mga mahal mo sa buhay para hanguin ka sa purgatorio. Dahil wala pong purgatorio. Amen? Kaya nasa sa atin pa rin po yung pagdidesisyon. Ang pagwasak sa mga spiritual bondages ay nangangailangan ng pagkapuspos ng banal na espiritu. Paano ba natin nasasabi na tayo ay puspos ng banal na espiritu? Eh pastor, may nakikita ako kapag po nanginginig. Ayan, ibig sabihin filled with the Holy Spirit. Ito po yung turo sa amin. Eh kapag ito po yung nagsasabi ng kung ano na, gano'n. Diba? Kapatid, hindi yun yung basihan na ikaw ay filled with the Holy Spirit. Kasi kapatid, saan ba nang gagaling ang Espiritu ng Panginoon? Galing po yun sa kanyang salita. For the Word of God is living and active. Ito po ay buhay na salita ng Diyos. Nandito ang kanyang Espiritu sa kanyang salita. It is God-breathed. For the Word of God, it is the very breath of God. Yan po yung hininga ng Diyos. Amen? Kaya kung gusto mong mapuspos ng banal na Espiritu, kailangan mong mapuspos ng salita ng Diyos. You need to spend more time reading the Word of God and prayer. Hindi natin maaaring palayasin lang basta yung masasamang espiritu kung hindi naman tayo pinangungunahan ng banal na espiritu. Hindi yan nalayas dahil lang sa sinabi mo, in Jesus' name. Amen? Kasi yun yung tinuro sa atin, basta sabihin mo lang, in Jesus' name. Kapatid, gamitin po nating halimbawa ito, mga gawa 19:13 to 15. Medyo nakakatakot po itong pangyayaring ito sa Bible. No? Hindi na po natin nadadaanan yun. Ito po yung mahalaga. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Take note, sinabi nila sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Iniuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Sabi sa verse 14, kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaking Eskeva, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? Kapatid, kilala ka. Kilala tayo ng mga espiritu sa paligid. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. Nakikita po nila tayo. Hindi ibig sabihin, hindi ka niya kilala sa pangalan. Ibig natin sabihin, sino ka, anong authority mo laban sa akin? Ang kino-question po, not the identity, but the authority. Wala silang pakialam kahit anak ka pa ng pinakapunong saserdote. Wala silang pakialam kahit kilala mo si Pablo, kahit kilala mo si Jesus. Ang tanong, what authority do you have? Meron ka bang spiritual authority sa iyong pamilya o sa iyong trabaho o kung saan ka man naroon? Ang mga anak ni Eskeva, ito po, sila ay nanghiram lang ng authority.
kay Pablo. Kaya sabi nila, take note yung sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Ang kanilang authority ay second hand lang, hindi first hand. Parang nilang sinabi na, diba, parang silang nangihiram ng authority kay Paul. Dahil wala po silang personal na pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kaya hindi nila masabi directly. Hindi nila magamit yung authority ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kailangan pa nilang sabihin si Pablo. Parang ganito po, no, yung authority na meron yung mga naniniwala sa mga santo. Sa pangalan ni San Lazaro, sa pangalan ni Maria na anak ni Jesus. Bakit? Kasi wala kang personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Kailangan mo pang tumawag ng kung sino-sinong santo. Pag nakagat ng aso, kay San Lazaro, kay San Roque, San Nicolas, San Pedro, kung sino-sinong santo ang iyong tinatawagan. Why? Kasi sila po yung sila yung banal. Di ba? Ako hindi ako banal eh. Kasi nga, wala kang personal na relasyon sa Panginoon. Kaya hindi mo alam yung authority na mayroon ka. Amen? So the question is, meron ka bang spiritual authority para mapalayas yung mga masasamang spirito mo? Kung nais mo magkaroon ng spiritual authority, kailangan mong pagtibayin ang iyong personal na relasyon sa Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Pwede mong samahan ng pag-worship, pagsamba. Pero yun po ay secondary na lang po. Ang talagang main, talagang kinakailangan po, yung pinaka main ingredient, para ikaw ay magkaroon ng spiritual authority. It is your devotional life, your prayer life, your quiet time with the Lord. Sino ka kapag ikaw na lang mag-isa? Kasi pagka marami, pwede mong dayain eh. Tama? Pwede kang magpanggap na ikaw ay spiritual, parang mga Pariseo. Pero sino ka pag ikaw na lang mag-isa at ang Panginoon? Meron ba tayong matibay na relasyon sa Panginoong Hesus? Kailangan mo magkaroon ng matatagan sa iyong spiritual na buhay bago ka makipagtuos sa labanang spiritual. Maging matatag ka sa iyong personal na relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng palagiang pananalangin, regular prayer, and devotion. Nais mo ba na maligtas ang iyong pamilya? Gusto mo ba ng kapayapaan sa inyong tahanan? Manalangin ka at mag-ayuno para sa kanila. Mapuspos ka ng banal na spiritu sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Magpasakop ka sa Diyos at ang kaaway ay mas madali mong magagapi. Amen? Ang tinatalian, hindi dapat ikaw. Ang dapat na ginagapos, yung kaaway. Kaya pansin mo sa isang bahay, kapag ka po laging magulo, laging mabigat ang pakiramdam ng mga nakatira, ibig sabihin nun, hindi po Espiritu ng Diyos ang nananahan sa tahanan na yun. Tapos lang meron po akong pinapayuhan. Sabi ko, Tay, yung mga santo na yan sa bahay mo, huwag niyo na pong ipamigay. Ano pong dapat gawin dyan? Kailangan niyang isurrender dun sa church na sinasambahan naman. Para yung pastor na po ang bahala kung anong gagawin mo dyan. Pero ang gagawin dyan, basically, sisirain po yan. Kasi pag pinamigay niyo yan, para niyo pa siyang pinanghinayaan. At para niyong ipinasa yung sumpa. Doon sa bahay natatanggap ng mga santo po. Yung mga santo po, pwede po yung panahanan ng masamang spirito.
yung may mga life size na, ano, na santo, di ba? Parang nakakatakot, parang laging may nakatingin sa'yo, di ba? Pero totoo po, minsan may nagpatawag po kay pastor. Nasabi, pastor, pastor, punta po kayo sa bahay namin, lagi may nagpaparamdam. Di ba? Tama po, pastor, matagal na po yun. No? Bahay po, nasabi, gumagalaw yung mga pinto, wala naman tao, bumubukas yung mga drawer. Sa mga daling salita, meron pong masamang spirito na nananado sa bahay. Pagdating po doon, ang nakita po ay mga maraming santo. Kaya kung meron pa kayong mga santo-santo sa bahay, alisin nyo na po. Kasi pwede yung tirahan ng masamang spirito. Pero yun po ay ano lang po, hindi lang naman po sa ganun. Kahit wala kayong santo, lagi ka naman nagpapatawag ng inuman sa bahay nyo, laging may mga nagse-session, mga marijuana, nagda-drugs. Yun po ay nag-a-attract, yun po ay mga open doors sa kaaway. Parang yung binubuksan ng inyong tahanan sa mga masasamang spirito. At pangatlo, panghuli, upang hingin ang pabor at awa ng Diyos. Kaya tayo nananalangin at nag-aayuno. Kailan po mag-i-start ang ating prayer and fasting? Bukas na po. Yan, nai-announce naman po natin ito sa ating mga GC. Kung wala naman po kayong, hindi naman siya magiging conflict sa inyong health. So we encourage na lahat po ay mag-participate. Sa ating 7 days lang naman po, ang ating prayer and fasting. Basically, dapat ito po ay 3 weeks, 21 days. Kaya lang medyo may iwan na po tayo sa kalendaryo. Patapos na po yung January. So at least meron pa rin po tayong prayer and fasting sa loob lang ng 7 araw. Kaya kapatid, huwag mo nang dayain. Sumunod ka na, sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka na. Diba, 7 araw na nga lang yung ipagtitiis mo. And by the way, kasama rin po dito, isa-isabay na po natin yung fasting sa social media. Aminin natin, marami sa atin addict sa social media. At nakakaagaw po yan ng ating atensyon sa mga bagay na espiritual. Kaya medyo bawasan po natin yung ating pagsa-social media para magkaroon tayo ng time sa pagbabasa ng Bible. Bakit ka inaantok kapag Bible ang pinag-uusapan? Kasi hindi ka sanay. Pero pag-uusapan natin dito ay mga sekular na bagay. Nagigising tayo, mabubuhay yung ating diwa. Tama? Pag ang pag-uusapan natin yung Katniel, pag ang pag-uusapan natin dito about kay Ding Dong Dantes, Marian Rivera, yung mga sikat na vlogger, di ba? Buhay na buhay ang usapan. Pero bakit ang pag-uusapan po ay Bible? Pag magbabasa ka ng Bible sa gabi, wala pang 1 minuto, inaantok ka na. Kasi hindi sanay ang iyong katawan. Mas nasanay ka na nakakatulugan mo yung panonood ng kung ano-anong video sa cellphone mo kaysa yung makatulog ka sa pagbabasa ng Bible. Amen? What if? Diba uso yung mga what if? What if itrato mo yung Bible na parang cellphone? Kapag cellphone ang naiwan sa bahay, nakalis ka na ng bahay, hindi pwedeng hindi babalikan. Kahit nandun ka na sa sakayan ng jeep. Tama? Pagkagising sa umaga, ang una mo hinahanap, nasan yung cellphone ko? Na-charge ko na ba yun? Diba? Ay, hindi pala na-charge. What if kung Bible kaya? Ay, nasa pa yung Bible ko? What if bago ka matulog, imbis na yung cellphone mo yung hawak mo, ay Bible. Siguro, mas maraming nababago sa buhay natin. Siguro, mas meron pang benefit na mangyayari sa atin. Amen? Ang isang propeta o lingkod ng Diyos ay kadalasan nananalangin at nag-aayuno upang hilingin ang pabor at awa ng Diyos para sa mga tao. Sabi po sa Daniel 9:3-5, dahil dito buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos, nag-ayuno ako, nagsuot ng damit pangluksa at naupo sa abo
Nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Nag-intercede si Daniel. Alang-alang dun sa kanyang mga kababayan. Ganito ang sinabi ko, O Panginoon, dakila at kamanghamanghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Nagkasala po kami at nagpakasama, naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Ang pag-aayuno po ay may kasamang pagpapakumbaba, paghingi ng tawad. Hindi lang para sa iyong sarili, kundi para din sa ibang tao. Kaya tayo mag-aayuno at mananalangin para hihingi po ng awa sa Diyos. Alang-alang sa mga tao ito na gusto po nating mailapit sa Kanya, gusto nating mailigtas. Hiningi po niya ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Take note, sinama po niya yung kanyang sarili kahit siya ay propeta na. Inamin niya na maging siya ay makasalanan. Hindi siya nagtuturo, Lord, patawarin mo na itong kapwa ko na to na maraming kasalanan. Ang sabi niya, dun sa kanyang panalangin, nagkasala po kami at nagpakasama. Hindi siya naging self-righteous. Isinama niya yung kanyang sarili, in-include niya yung sarili niya sa pag-amin na siya ay makasalanan. Mateo 6 verse 16 to 18. Noon po sa lumang tipan, ang ginagawa po nila, kagaya po ng ginawa ni Propetang Daniel, sila ay nagsusuot ng damit pangluksa, o parang saklot, parang nagsusuot po sila ng sako, at sila ay nagbubuhos po ng abo sa kanilang katawan. Diba pagka ganun yung itsura mo, para kang taong grasa, nakakahiya. Ibig sabihin, nag-aayuno. Yun po yung katuruan sa lumang tipan. Pero ano naman po ang turo ng Panginoong Hesus sa bagong tipan? Iba po ang kanyang itinuro. Sabi sa Mateo 6:16 to 18, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot. Tignan mo nga yung katabi mo. Gising pa ba yan? Mukha bang malungkot? Sabi ron, huwag kayong magmukhang malungkot. Huwag nyo na i-post sa social media. I-fasting po kami. Kami po ay nagpa-fasting ako ngayon eh. Huwag mo na ipangalandakan. Huwag mo nang ipagpaalam pa sa maraming tao ay fasting ako. Na parang ikaw ay galing naman, bait-bait, nagpa-fasting. Diba? Parang ganun ibig sabihin ng Panginoon, tulad ng mga mapagkunwari, hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Huwag maging obvious na ikaw ay fasting. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 17 sa halip, kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siya magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang pag-aayuno po ay hindi pinagmamalaki sa mga tao. Sa halip ito po, ang dapat lang na makaalam. Ang tanging audience mo ay ang Panginoon Diyos upang masabi na ikaw ay talagang totoo na nag-aayuno. Amen? Kailangan ito ipinapakita mo sa Diyos, hindi sa mga tao. Para hindi ka matulad dun sa mga mapagkunwari. Kunwari nag-aayuno, pero kamusta naman yung buhay? Ayuno ka lang sa pagkain, pero hindi sa kasalanan. Ang tunay na pag-aayuno, yung pagsasakripisyo sa iyong sarili. Amen? Isa sa pangunahing layunin ng ating prayer and fasting ay upang hingi ng pabor ng Diyos. Hindi ito hunger strike. Alam niyo yung hunger strike, yung mga manggagawa, mag-hunger strike, hindi kami kakain. No, yung mga nagrarally, dati uso po yung ngayon, hindi na.
Hindi natin pinipilit ang Diyos na sumunod sa kagustuhan natin. Sa halip, pinapakita lang natin yung ating pagiging seryoso sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba sa Panginoon. At hindi tayo umihiling lamang ng mga bagay na makasarili, kundi ng mas mga dakilang bagay, kagaya po ng pagliligtas sa mga kaluluwa. Kung magpa-fasting ka, kapatid, huwag mong isipin yung mga pangsarili mo lang na kahilingan. Ang ipinagpa-fasting po natin, kagaya ni Daniel, yung pang maramihan. Amen? Yung para sa ibang tao. Hinihiling natin na mapalaya ang mga nasa gapos ng kasalanan. Hinihiling natin yung pamilya mo maligtas. Sino dito gusto niya yung pamilya niya maligtas? Makakasama niya sa langit. Kapatid, seryoso ka ba? Eh bakit parang hindi? Parang nasanay ka na, normal na sa buhay mo. Araw-araw mo sila nakakasama, hindi mo man lang sila na ipapanalangin. Hindi mo man lang sila na ipagpapasti. Seryoso ka ba sa kaibigan mo na gusto mo maligtas? Kapatid, ipakita mo. Kaya po hinihiling natin sa Panginoon, maging yung puso po natin ay kanyang baguhin at magkaroon tayo ng puso para doon sa mga hindi pa naliligtas. Amen? Nakapost na po sa ating GC, yung ating prayer focus. Isasend ko na lang po ulit na everyday meron po tayong focus na ipapanalangin. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong mga prayer requests. Kaya sabi ko nga po, mas bigyan po natin ng priority, panalangin yung mga hindi pa naliligtas. Gusto mo ipanalangin itong specific na taong ito, pwede mong isend yung pangalan nila para sama-sama po nating maipanalangin. Kung nais mong magsimula ng isang personal na relasyon sa Panginoon, maaari mo po itong simulan sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo pong natay tumayo para po sa ating panalangin. Kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoong Hesus sa buong buhay mo, o kung tumanggap ka na before pero hindi ka naging seryoso, hindi mo pa talagang tiyak na ikaw nga ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoon, maaari ka pa rin sumabay sa panalangin na ito ng pagtanggap sa Panginoon. Habang lahat po ay nakapikit, maaari mo bang itaas ang iyong kamay bilang simbolo ng iyong pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Sige kapatid, huwag kang mahiya. Kung ikaw ay nakatitiyak na sa mga sandaling ito na nais mo magdesisyon na isuko ang iyong buhay sa Panginoon, sumabay ka sa panalangin na ito. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kaloob na kaligtasan. Kinikilala ko na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Ako ay nananampalataya na si Jesus ang tanging daan at ang kanyang dugo ang naglilinis sa akin at nagbibigay kalayaan mula sa kasalanan, sumpa at mga gawa ng kadiliman. Pinapangalan ko ngayon ang aking mga kasalanan at aking tinatalimuran ang masamang pamumuhay. Aking hinihingi ang iyong kapatawaran. Pangunahan mo ang aking buhay sa araw na ito at magpakailanman. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Manatili tayong nakatayo sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat nga po sa iyong mga salita na nagbibigay buhay. Sa iyong mga salita na ito na aming natutunan sa araw na ito, Panginoon. At tulungan niyo nga po kami sa aming mga naisin, Panginoon, sa aming hangarin na makapagligtas sa mga kaluluwa. Alam namin na mas higit mong hinahangad na maligtas yung aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Yung aming mga kaibigan, yung aming mga kakilala, Panginoon. At sa aming pananalangin at pag-aayuno, isamahan mo nga po kami
at tulungan kami na magwagi sa labang espiritual. Panginoon, nais po namin na wasakin ang mga espiritual na pagkagapo sa aming buhay at sa buhay ng aming mga sa buhay, Panginoon. Ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan at mga kakilala. Panginoon, nais po namin ipagkatiwala sa iyo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At nawa, O Diyos, ay tulungan mo nga po kami. Lord, ibigay mo sa amin ang iyong pabor at kaawaan mo ang mga kaluluwa na ito na nais po namin mailapit sa iyo. Salamat po, O Diyos, ay po namin binabalik lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi na, Amen. Palamakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay maaaring ng upo sandali. Itutuloy ko na po sa ating announcement. At yun nga po, sa linggo po na ito, tayo po ay magkakaroon ng 7-day prayer and fasting. So we encourage everyone na mag-participate po rito. At alam natin na kikilos at kikilos ang kaaway. Pero ang mahalaga po, ay alam natin na nariyan ang Panginoon na handang tumulong sa atin. Amen? At ang ating pong harvest event para sa conquest po na ito ay gaganapin po sa March, no? Sa first Sunday ng March. So buong month po ng February tayo po ay hahayo. Meron po tayong programa para dyan every week. Magdadalaw po at meron pang ipapanalangin. Bagamat yung title nito ay Each One Bring One, pero hindi naman po tayo limitado sa isa lang. Kung gusto mong gawing 2 o 3, mas mabuti po. Pero para lang po magkaroon ka ng focus. No, kahit na isang tao lang, yung puntahan mo sa loob ng isang buwan, tsatsagay mo siyang ipanalangin linggo-linggo. At after po ng isang buwan, saka mo siya isasama rito, sabay-sabay natin sila i-invite sa isang special na event, yung ating pong harvest event. Amen? So, iba po nating mga regular activities, nakapost naman po sa ating mga GC. Yun lamang po, palapan natin po yung Panginoon. Naisa po nating tawagan ng ating worship team. Nga po pala, happy birthday sa ating kapatid, si Brother Kevin. Palapan natin ng Lord. At i-pray naman na po natin si Brother Kevin, nag-birthday siya kahapon. Siya po ngayon ay 28 years old. Ilan ka na? 35. Amen po, muli, Turihan Pinoon. Higtan bawat isa na tumayo sa ating pagpupuri. Ang ating dakilain ito na natin, Panginoon.
Lord, salamat sa iyong mga salita. Buhay ngayong araw na ito. Lord, wala namin na inyong tawag sa aming puso. At gawin niyo po sa lahat ng mga bagay na aming ginagawa sa araw-araw. And Lord, sa darating na fasting and prayer, Lord, give us courage and let us know the importance of fasting and prayer, Panginoon, na lumapit kami sa inyo at magkaroon po kami malalim na pagkakaunawa sa mga bagay na ito. Lord, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Kaya hindi po kung paano niyo kami ingatan sa papunta dito, kaya po niyo po kami ingatan sa aming pag-uwi. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kaya tuloy po natin ang pagdaan. Hallelujah! Piningan po sa Diyos ang pagdakila, ang pagsamba. Magkamay po tayo! May pabol yun. Pabol. Pwede po tayong magpa-picture by group. Kung sino po yung gusto dito magpa-schedule ng Bible study sa Bible nila or kahit one-on-one po, approach nyo lang po kami ni Pastor na kung pwede po tayo magkaroon ng one-on-one na Bible study. Kaya po kayo mahihiya. Open po tayo for scheduling. Ano? Picture.